Pag-ibig housing loan para sa mga miyembro ng 4PH, ating tatalakayin kasama si Ms. Jacqueline Constantino, Department Manager 3 ng Institutional Housing Department, Corporate Sales Group, Business Development Sector ng Pag-ibig Fund. Ms. Jacqueline, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Nina and Sir Arnel. Magandang tanghali po. And to all the taga-subaybay ng ating pong bagong Pilipinas ngayon. Natutuwa po kami na nandito po kayo in person. Marami kaming gustong itanong. I'm sure yung mga kababayan natin, di ba, interesado rin kung ano yung paano nila makukuha yung full benefits ng kanilang pag-ibig, no? Pero una po sa lahat, ito po nga, Pag-ibig Housing Loan para sa pambansang pabahay para sa Pilipino program. Paki-explain nga po ito. Ito po ay isang pautang para sa pabahay po upang ang ating po mga active members ng Pag-ibig Fund po ay makakuha po ng residential unit sa programa po, yung pangunahing programa po ng ating gobyerno ngayon, ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program, which we call 4PH. Hindi 4Ps pala. 4PH this is for everyone. Yes Open po, to all. para po sa lahat po ito. Ang pangunahin po nito, syempre, is kailangan active member ka ng Pag-ibig Fund at lalapitan po natin ng ating mga lokal na pamahalaan kasi sila po yung parang proponent ng ating pong programa. So, magpapalista po muna kayo talaga doon sa kanilang sa pamahalaan, sa inyong lokal na pamahalaan para makasama po kayo sa listahan ng mga nangangailangan ng pabahay doon sa area na yon. Ms. Jacqueline, ano po ang layunin at kahalagahan ng loan nito para sa isang Pag-ibig member? Ito po kasi ay instead of na ikaw bibilhin mo yung property ng cash, so pwede ka pong mangutang kay Pag-ibig Fund. Isa pa po, ang Pag-ibig Fund po kasi ang may pinakamababang interest rate po na binibigay po para sa pautang. So maliban pa po doon, the regular housing loan po ni Pag-ibig Fund, mababa na po ang interest na binibigay doon. Pero sa 4PH program po, mas mababa pa. Kasi po meron po itong interest subsidy na ibinigay po ng ating gobyerno. Kaya lalong mas mababa po siya. Ang interest subsidy po na binigay po for the 4PH is 5%. So kung ano man po yung interest, for example, ng Pag-ibig Fund, babawasan po yun ng 5%. So sa ngayon po, malaki, sobrang laki. Sa ngayon po, ang 3-year pricing namin is 6.250. So kung sasagutin ng pamahalaan ang 5%, ang sagot lang po ng ating po mga kababayan ay 1.250. Yes po, yes. Oh, that's great. Ang galing ng ni Sir Sama. Yes, ang bilis. Pero wow, okay. So bakit, syempre kung iisipin mo, doon ako sa 4PH dahil di hamak na mas mura yung interest po. Ano ba ang pagkakaiba ng dalawa sa regular ang housing? Una po, kailangan po nakalista po kayo sa ating pong lokal na pamahalaan. Kasi sila po yung may alam kung sino talaga yung magka-qualify. Nasa kanila po kasi ang opo. You have to be qualified. Yeah, you have to be qualified. So, may mga qualifications po na binigay ang ating pong pamahalaan. And unang-una po dito is dapat first-time homeowner ka. So kung meron ka lang naka-register na bahay na nakapangalan sa'yo, hindi ka na pwede. Kasi nga, binibigyan po natin ng chances yung talagang wala pa. Yung mga nangangailangan po talaga ng pabahay. Okay, paano kung mag-asawa yung nasa pangalan ng asawa, tapos yung isa, di ba? Pwede ba yung asawa niya? Ano po kasi first time? Pagka po kasi di ba, that's conjugal ownership. So may bahay na rin yung. So talaga pong priority po talaga ng ating pong programa is yung talaga pong walang registered pa na bahay niya. So yun lang po yung taging qualification? Of course, kailangan member ka ng Pag-ibig Fund. Kung uutangin mo po ang iyong pambili ng bahay sa 4PH, kailangan active member ka po ng Pag-ibig Fund. At syempre, meron ka dapat pinagkakakitaan. Meron kang source of income. Syempre, utang po ito, so kailangan po natin bayaran. So meron po tayong source of income. But since napakababa naman na po ng lumalabas na sa shoulder po ng ating mga kababayan, kayang-kaya na po nilang bayaran po ang ating. Yes po. Alright. So, ba't kailangan na sabihin pa sa lokal na pamahalaan po, no? Baka iba po ba yung mga pabahay na ito? Hindi, you cannot just choose, kunyari, may gusto ka sa ibang lugar or sa mayroon kang gusto. Opo. Usually, meron po bang nakaset na pabahay? Usually po kasi ating po mga lokal na pamahalaan, sila po yung pumipili ng area. Kadalasan po, property nila yon. Kaya nga po mas mababa yung price ng
ng pabahay kasi usually property po nila yon. Kung hindi mo po nila property yon, ang ating pong pamahalaan, ang ating pong ang Department of Human Settlement and Urban DSUD, Development, ano? Opo, DSUD. DSUD po. Okay. Naglagay po sila ng cap, ng limit. Hindi po pwedeng lumampas doon sa cap na yon ang presyo ng ating pong pabahay. So, pagka nasa 4PH po tayo, meron lang po tayo talagang ino-observe na ceiling. Hindi po kagaya pagka nasa pribadong developer ka, ang kailangan po, syempre, minsan mga 3 million yan, 4 million yan. Dito po sa 4PH, meron po tayong ino-observe na ceiling. Hindi pwede lumampas doon. Miss Jacqueline, curious lang po ako. Pwede ba rito yung magpapagawa ka ng bahay instead na bibili ka o mangungutang ka para sa isang gawa na bahay? Under the 4PH, hindi po. Talagang pong kailangan registered as 4PH program po ang ating pong proyekto. Kasi po, tatapatan po kasi yan ng interest subsidy. So talagang kailangan i-accredit po ang ating pong programa ng DSUD as a 4PH program. So hindi basta kung anong gusto mo, biglang gusto kong bumili ng bahay sa Tagaytay, for example. O Sa Pag-ibig Fund po, bilang kung member po kayo ng Pag-ibig Fund, pwede po yan. Pwede po kayo Sa mangutang, regular. bumili ng bahay, magpagawa, mag-improve, pwede po yun. Pero kung gusto mong i-avail yung interest subsidy na binibigay po ng ating gobyerno, it has to be an accredited project po ng 4PH po. Gaano naman po katagal yung loan term para po rito sa 4PH na to? At kagaya ng nabanggit nyo kanina, minus 5%. Pero gaano po katagal babayaran? Ang loan term po is maximum of 30 years. Pero depende Tagal. rin po yan sa age na ating pong borrower. Ang term po is based on the 70th year po minus the age of the borrower at the time of application. So, magva-vary po siya sa loan term. But max of 30 years po. So, malinaw po na ang gusto nyong ma-reach ng mga kababayan natin, yung pinaka-nangangailangan Yes talaga. po, yes Siyempre, po. kung may kaya ka naman, ibigay mo na dun sa, Yes. sabi nyo nga, first time Yes. na magkabahay. Kasi ang lumalabas po, parang ngayon, kung umuupa po sila, Yes. parang napakalaki po yung upa nila. Yes po. Mabuti pa, kanila na lang yung bahay. Correct, tama po. Can you give us an example po, a picture of isang mamamayang Pilipino na ganito ang binabayad, pero kung sa pag-ibig? Okay po. Ang ating pong max ngayon, maximum na price po ng ating 4PH program projects is 1.620. Kung regular pag-ibig fund po, ay regular interest po ng pag-ibig fund, ang amortization po niyan umaabot ng mga 10,000. Mga 10,000. Pero dahil mayroon tayong subsidy na 5%, ang magiging amortization lang niya ay mga 4,000. So makakatipid ka po ng 5,000, almost 6,000. Yes po, almost 6,000. 6,000. So malaking bagay po talaga ang tulong ng ating gobyerno. Kasi hindi naman mangyayari yan kung wala pong intervention ng government. Maraming kilo na ng bigas yun. Apo, Yes, bababa pa sana sa mga susunod na araw. So, marami na po ba nag-avail ng programa na to? Sa ngayon po kasi, it was just institutionalized in 2022. So far po, nag-approve na po si Pag-ibig Fund kasi meron din po si Pag-ibig Fund po ang pinakaunang nag-commit ng funding para po tumulong doon sa mga proponents na para maggawa ng pabahay. We committed 250 billion pesos po para po ma-encourage yung ibang mga proponents na sumali po sa ating pong gobyerno. So far po, we've approved around 19 projects nationwide. These are projects, housing projects. Housing projects Mga condos po ba to? Condos po Subdivisions ito, or- condominium po ito. Condos. Kasi po, ang ating pong location is usually naandun po sa Center of Commerce. Kasi doon naman nagsisiksikan ng mga tao, di ba? So naandun po siya sa Center of Commerce. Kaya preferably, pataas para mas marami po tayong matulungan. So ito po ay condo units. So 19 na po na-approve natin nationwide. It will be benefit around 18,000 members na po. So far. Marami pa pong nag-a-apply. Ang application po kasi, ang una pong pupuntahan nila is the local government unit and then sa DSUD po. Kasi ito po ay ang primary po talaga nito na lead is the Department of Human Settlement. Okay. So sa mga nais po mag-avail ng programang ito, sabi niyo nga po, lalapit sa inyo. Paano po? Ano po yung mga requirements para makapagsumiti sila ng application dito po? Apo. Ang una po nilang gagawin, punta muna po sila sa kanilang lokal na pamahalaan. They will check po kung meron na pong 4PH ang kanilang lokal na pamahalaan. And then
magpapalista po sila doon. Meron po sila mga forms na doon sa pamahalaan. At ano lang po, i-fill upan lang po nila yung forms na yon. And then, ipaprocess na po muna ng lokal na pamahalaan yon, and then saka po nila kakausapin din si DSUD and si Pag-ibig Fund. So kami naman po, ipipre-qualify na po namin ang kanilang pong mga applications. So yun po ang Ma'am Jacqueline, pag meron nag-apply at sinuwerte at na-approve yung kanyang application, paano po yung payment ng monthly amortization nito pong ating kababayan? Marami po tayong paraan ng pagbabayad. So, si Pag-ibig Fund po, marami na po tayong mga collecting partners. So, ang dami na po, pwede po tayo sa GCash, pwede po, Pwede sa GCash. pwede na pong magbayad sila sa GCash. So, pinadali na po natin ang pagbabayad para wala nang aangal na mahaba ang pila. At meron din po ibang mga collecting partners na ating pong mga kasama na po Pwede pa rin doon sa regular Meron pa paraan rin ng po. pagbabayad. Meron din pong over-the-counter kay Pag-ibig Fund kung gusto po nila. Pwede po sa mga bangko na partner po ni Pag-ibig Fund. So marami na pong paraan kung paano. Meron pong sa mga employers naman po, meron po tayong deduction from the salary. Pwede rin po yun. So at least wala na silang iisipin pa. Ngayon po, sa mga gustong maging miyembro, baka yung iba dyan, hindi pa rin po miyembro ng Pag-ibig, no? Ano po ang pwede nilang gawin? Pumunta lang po sila sa amin po we have around 130 na ng mga offices. Pumunta lang po sila doon at magfa-file lang po sila ng membership. And then yung monthly po na savings, muli, pwede po nila ibigay na po through the GCash, through the Paymaya. Hindi na po nila kailangan pumunta ulit sa opisina. Yung sa simula lang po para magpa-register. Although, meron din po kaming online. So, they can also always go po to our website para mag-guide po sila kung paano po. It's www.pagibigfund.gov.ph. Siyempre, dapat may trabaho ka. Pag mag-apply Yes ka ng po, Pag-ibig, no? pagka mag-housing loan po kayo at maglo-loan kayo kay Pag-ibig Fund, dapat may trabaho ka talaga. Pero kung mag-member ka lang, gusto mo naman talaga mag-member lang, hindi naman po namin nahahanapin yung inyong trabaho. Kumbaga, savings po kasi ito. This is Yes. savings. So, para ka nasa bangko, naguhulog ka lang po ng iyong savings buwan-buwan. Paano po yung kunyari na hinto? Kunyari, nag-iba ng trabaho at hindi nila, or walang trabaho, nahinto yung pag-ibig nila at gusto nilang ituloy. Opo. Ang inyo pong savings sa Pag-ibig Fund, hanggat hindi po ninyo na-withdraw, safe po yan. At kumikita po yan taon-taon. Every year po nag-earn po yan ng dividend. Ngayon, kung nagpalipat-lipat po kayo ng trabaho, pwede po natin i-consolidate din yan. Isa naman pangalan. Yun lang pong kailangan, mag-request lang po tayo ng consolidation, pag-iisahin na po natin ang ating savings. And then, all you have to do is mag-reactivate ka lang. Kasi every year naman po, kumikita pa din yan, hindi po nawawala ang inyong savings kay Pag-ibig Fund. Alright. Ang banggitin ko lang po, baka may magalit na taga-bangko. Di po ba sa bangko meron tayong tinatawag na dormancy? Yes. Tama. After 2 years na hindi mo ginagalaw ang pera mo sa bangko, basically nagdo-dormant na po siya. Sa Pag-ibig Fund po, wala po tayong dormancy. Tuloy-tuloy po ang ating pong dividend na nakukuha kahit na natigil ang iyong pag-save kay Pag-ibig Fund po. Oh, that's good to know. Yes Okay? Yes. Napakagandang programa po nito para mabigyan ng oportunidad ang ating mga kababayan na wala pang bahay na magkaroon po ng kanilang sariling bahay. Yes. Maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Jacqueline Constantino, ang Department Manager 3 ng Institutional Housing Department, Corporate Sales Group, Business Development Sector ng Pag-ibig Fund. Maraming salamat po. Thank you so much po. Thank you so much. Thank you.